Isang pinagpalang Sunday morning sa bawat isa sa atin. Ako'y nagagalak sapagkat muli binigyan na naman ako ng isa na namang pagkakataon ng ating mahal na Amang nasa langit, ang ating makapangyarihang Diyos na ako ay makapaghayag ng kanyang mensahe sa bawat isa sa atin. At ang dalangin ko na patuloy na sasamahan tayo ng ating poong may kapal. Sasamahan tayo ng banal na espiritu at siya ang ating magiging teacher ngayong araw na ito. Alam niyo po mga kapatid, sa araw-araw na tayo ay humaharap sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Pagkaminsan itong mga sitwasyon ito ay nakapagbibigay sa atin ng iba't ibang emotional reactions. Natural lamang po yun sapagkat tayo ay nilalang ng ating Diyos na meron tayong physical body, meron tayong soul, at meron tayong spirit. At yung emotions natin ay doon po yung matatagpuan sa ating soul. Kaya nga po sa mga sandaling ito, na dahil nga tayo ay merong iba't ibang mga emotions, yung tinatawag natin na strong emotions, nawa ito ay ma-guide ng ating Panginoon na sa ganon, magamit lamang natin ito para sa kanyang kaluwalhatian. Tulad nga sabi ko po, araw-araw po na humaharap tayo sa ating buhay. Gagawa po natin na minsan magalit tayo, minsan mainis tayo, minsan nagagalak din naman tayo. Katulad po halimbawa, kung kayo ay isang empleyado, pagkagising pa lamang natural, tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Masigla tayo kumikilos sa araw na yun. Masaya ka. Masaya ka nga naggawa sa iyong tahanan. Masaya ka na naasikaso mo ang iyong mga anak, ang iyong asawa. So, aalis ka ng bahay na ikaw ay masaya at magaan ng iyong pakiramdam. So, pupunta ka na ngayon sa iyong trabaho. Kaya lamang po, dito na naman, iba na naman sitwasyon ng ating kakaharapin. Sa paghihintay pa lang ng sasakyan, alam mo nang nahirapan ka na. Nakikipaghabulan ka sa sasakyan. At nung ikaw naman yung nakasakay, na-traffic ka na naman. So, medyo parang umiinit-init na yung ulo mo kasi yung mga sitwasyon ay hindi na pabor sa iyong inaasahan. So, nakarating ka naman sa opisina at pagdating mo sa opisina, late. At ikaw ay napagalitan ng iyong supervisor. So, iba na naman ang klase na sitwasyon na yun. Sumama ang loob mo. At ngayon, meron kang kasama doon sa opisina na meron namang mataas na ambisyon at ikaw ay isa sa mga threat sa kanya. So, maaaring maging dahilan yon upang ikaw ay magkaroon na naman ng another emotion sapagkat pwede kang inisin nung katunggali mong kasama sa trabaho. So, ganun lamang po yun. Normal lamang po yung tayo ay nakakaranas ng iba't ibang emotion sa ating buhay. Magalit ka man, natural human response po yung ikaw nagagalit. Kaya wag naman po kayong sasamaan loob o mag-aalala na baka naman ikaw ay nagkakasala na. Ngayon kung sa palagay mo, bumibigat ang iyong damdamin dahil nga sa nagagalit ka na nga, baka yung pagiging productive mo doon sa iyong trabaho maapektuhan na dahil nga doon sa nararanasan mong galit na unti-unting umuusbong diyan sa iyong kalooban. Sabi nga ng Biblia, winawarningan tayo na wag po nating kimkimin yung sama ng loob na yan. Magkaminsan kasi maaring mag-lead ito sa kasalanan. Pero hindi naman ibig sabihin na ikaw manapok na ng iyong mga kasama sa trabaho kasi dahil nga sa ikaw na-late na, napagalitan pa, natambakan pa ng trabaho. So, pwede kang umawit ng papuri sa Panginoon. Kahit mag-isa ka lang, umawit ka ng papuri sa Panginoon. Kasi ang sabi nga niya, sa Psalm 37.8,
Let go of anger and leave rage behind. Don't get upset. It will only lead to evil. So, wag natin hayaan na yung galit na yon ang siyang manguna sa ating buhay para sa araw na yon. Kasi magkaminsan yung mga negative emotions na yan, maaring magdulot yan ng mga maling desisyon sa ating buhay. Kaya, kalmado lang tayo. Kalmado lang. At gawin na lang natin ng maayos ang ating trabaho. So dahil anger po ang ating pinag-uusapan, tayo po ay makibukas sa ating Biblia doon po sa Colossians chapter 3 verse 8. Ang sabi po rito, but now you must put them all away. Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. At ito naman ay sinusugan pa na isa na namang Bible verse. Sabi po rito sa Ephesians chapter 4 verse 31. Sabi rito, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. So, maliwanag po yun dun sa Colossians. Sabi po dun sa Colossians, sa Tagalog po, itakwil na ninyo ang lahat ng galit. At pinulit naman po dun sa Efeso, chapter 4, verse 31, na alisin na ninyo. Yan. Pinapatakwil po sa atin lahat ng galit at pinapatakwil na po at pinaalis na po sa ating mga puso. Kasi alam ng Diyos na hindi ito makabubuti para sa atin. Hallelujah. Tayo po ay manalangin muna bago tayo pumalaot sa ating gagawing pag-aaral ngayon. Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong salita na siya naming mensahe mula po sa inyo para sa araw na ito. Dakila kang Diyos, makapangyarihan at wala kang katulad. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Omnipotent God ka po, Panginoon. All-powerful. Walang imposible sa inyo, Lord. Ikaw makapangyarihang Diyos na kaya po ninyong gawin ang lahat ng aming mga kahilingan na di kayang sukatin ng aming kaisipan. Salamat po, O Diyos. Omniscient God, kayo, all-knowing. Lahat ng nakikita ninyo ay alam ninyo. Pati na ang aming iniisip o iisipin pa lang. Lord, pangunahan po ninyo kami upang kami ay mabuhay ng merong kaluguran na nasusunod namin ang inyong kalooban. Kayo ang nakakaalam ng kung ano ang mabuti para sa amin. Omnipresent God kayo, always, everywhere. Hindi ka po limitado ng oras o ng pagkakataon o ng space. Lahat ng aming ginagawa ay hayag sa inyo. Walang secret place na maaari namin pagtaguan na hindi ninyo po batid. Kaya nga po sa mga sandaling ito, Lord, alam namin na nakikita niyo po ang laman ng aming mga puso. Hayag sa inyo, Panginoon, ang mga kasalanan na gawa namin, maging ito man ay sa isip, maging ito man ay sa salita o sa gawa. Tawarin niyo po kami at uri niyo po kaming linisin ng inyong makapangyarihang dugo, Lord Jesus. Alam namin na kayo ay banal at hindi po kami makalalapit sa inyo na habang kami ay nasa estado ng kasalanan. Hindi niyo po maaabot ang lahat ng aming mga panalangin. Kaya sa mga oras na ito, Lord, muli linisin niyo po kami. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan namin
na nagbigay sa inyo ng dusa, Panginoon. Maraming salamat nga po sapagkat tunay nga na kayo ay tapat. Sinabi niyo nga po sa inyong salita na sa oras na ihayag namin ang lahat ng aming mga kasalanan, ay patatawarin niyo kami at muli niyo po kami lilinisin. Lord, samahan po ninyo ako na maihayag ang inyong mensahe sa inyong mga anak. Pahiran po ninyo ng langis ang aking mga labi. At kayo po nawa ang makita at marinig sa mga oras na ito. Buksan po ninyo ang aming mga pangunawa, ang aming tenga, at mga mata. Nawa, tumanim sa aming mga puso itong mahalagang mensahe ninyo para sa amin. Ama, binabalik po namin sa inyo ang aming mataas na papuri, salamat, pagluluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, mula po sa binasa nating verses tungkol po dun sa galit na inutos sa atin na alisin na o iwaksin na po ito sa ating mga buhay. Kaya ang title po natin ay Put Your Anger Away. Hallelujah. Ngayon po, mga kapatid, tignan po natin na kung meron po kayong problema sa anger. Yan. Ito po ay isang test. Dito natin masusubukan kung ano ba ang ating katayuan pagdating sa anger. May mga tanong po rito at sasagutin niyo po ito ng yes or no. So, number 1 po, when you get angry, do you get angry against the person rather than the offense? Yes or no? Doon naman po tayo sa number 2. Do you have a desire for revenge? Gusto niyo bang maghiganti doon sa nakagawa sa inyo ng kasalanan? Yes or no? Number 3 po. Do you have a hard time forgiving others? Mahirap po bang magpatawad? Number 4. Do you get angry easily? Number 5. Do you have a reputation for losing your temper? Yes or no? So, kapag ka po kayo ay merong answer dyan na yes, kung merong isa, ay madali na po natin yan na bigyan ng solusyon. Pero kung lahat po ng tanong, puro yes ang sagutin nyo, ay naku, mabigat po ang inyong problema tungkol po sa anger. Dapat matutunan po ninyo yung anger management. At dahil dito sa ating teaching ngayon na may kinalaman sa anger, sabay-sabay po tayong makinig, pag-aralan natin ito. At sabay-sabay po tayong matuto. Ayun po, i-define po natin ang anger. Ano po ba ang definition nito? Sabi po rito, anger is the strong emotion that you feel when you think that someone has behaved in an unfair, cruel, or unacceptable way. If something angers you, it makes you feel angry. So, ayan po yung definition ng anger. So, emotion, isang uri ng napaka-malakas na emotion na nararamdaman po natin kapag alam natin na meron tayong isang kakilala, kaibigan, kamag-anak na yung gumawa sila ng isang bagay na sa palagay natin ay hindi tama, malupit, hindi mo kayang tanggapin. Meron kang anger, lumalabas po yung anger sa inyong puso. At yung dahilan na yun, siya nagiging sanhi ng pagiging
angry ninyo. So, when you experience physical and emotional distress, anger strongly motivates you to do something about it. So, kung meron daw po tayong nararanasan sa ating katawan, sa ating emosyon, na tayo ay nadidistress, nalulungkot tayo, o kung mababang-mababa na siguro yung ating biorhythm na tinatawag, yung anger natin ay minomotivate tayo na gawan natin ito ng paraan. So biologically, nagre-release po yung ating katawan ng mga hormones o yung tinatawag na stress hormones. Kasi po, kung hindi mangyayari yung ganyan, maiipon po yung galit natin sa ating puso, sa ating katawan. Maiipon po yung tension sa ating katawan at hindi ito maganda para sa ating puso. Sabi nga ng mga cardiologists, maaring maapektuhan nito ang iyong puso. Kaya nga merong mga tao na dahil sa matinding galit, hindi niya masyadong mailabas yung kanyang nararamdamang galit na yun, eh bigla na lang tutumba, ay pala inatake na sa puso. Kaya itong tinatawag nating anger, nakakatulong rin kahit paano ito dahil nga na-release yung ating emotion. At pagkatapos kasi natin mailabas itong angry reaction na to, pagkatapos to mararamdaman natin na nagiging kalmado tayo. Amen po ba? Anger is a normal and even healthy emotion. But it's important to deal with it in a positive way. Ayan po. So, hindi naman pala masama itong anger. Normal pa nga, sabi. Kaya lamang, ang hindi normal, kung ito ay ididil mo negatively. Ibig sabihin, nagagalit ka nga kasi nga meron taong nakagawa sa atin ng masama. Hindi mo kayang tanggapin against doon sa iyong kalooban. Eh, pagka dinil natin ito negatively, maaaring ito ay mauwi sa isang mabigat na kasalanan. Ang tawag po doon ay uncontrolled anger. Kaya nga po, pagka ganyan na meron na tayong nararamdaman na mabigat para sa ating dibdib, pag-aralan po natin, paano kaya natin makokontrol ang ating anger? Naalala ko nga pala, may nabasa nga rin pala ako na isang passage, sabi niya. Kapag ka ikaw ay talagang galit na, ang advice, count 1 to 10. Kung nasa number 1 pa lang ang iyong galit, walang problema kasi nalakpasan mo na kagad. Pero umaanda rin pagbilang mo, umabot ka na hanggang number 10 at hindi pa rin naaalis ang galit mo. Humingi ka na po ng tulong. Baka po kung ano na ang mangyari niyan sa inyo. Ganun po yun. Apektuhan na po yung kalusugan po ninyo. Paano ko yung nagbigay sa inyo ng sama ng loob? Yung anak mo o yung asawa mo, ano po ang gagawin ninyo? Pati po yung relasyon ninyo ng inyong asawa o ng inyong mga anak, malalagay din po sa alanganin. Kaya pag-aralan po natin, paano po natin i-control yung ating galit. So, hindi po masama ang magalit. Kaya nga po ang sinasabi ng Ephesians chapter 4 verse 26. In your anger, do not sin. Yan. Do not let the sun go down while you are still angry. Ganun po yun. Huwag po tayong magkaroon ng kasalanan. Huwag po natin hayaan na tayo ay magkasala. Kasi magkaminsan kapag ganyan galit ka na, hindi ba? Parang na-murder mo na yung kapwa mo. Sa isip lang, hindi mo pa naman minurder sa gawa. Kasi galit ka na nga, kaya nga sabi rito, do not let the sun go down while you are still angry.
Kaya nga po, ang ating ang katuruan dito ng Panginoon sa atin, huwag natin hayaan at bigyan ng pagkakataon itong si Satanas na kontrolin tayo habang tayo ay nagagalit. Amen po ba? Amen. May mga biblical characters na kilalang-kilala sa pagiging madaling magalit. Tingnan po natin. Ito po kilala-kilala rito si Moses sa pagiging mainitin ng ulo. Sino po ba ito si Moses? Siya po yung pinili ng Diyos upang yung mga anak ng Diyos diyan sa Egypt ay palabasin na. Dahil naririnig na, nakarating na hanggang langit yung mga iyak ng mga Israelites dahil sa kalibutan ginagawa nila ito mga Egyptians na to sa mga Israelites, yung bayang pinili ng Diyos. Tingnan po natin sa Exodus chapter 2 verses 11 to 12. Alam po natin yung si Moses ay lumaki ito sa piling ng mga maharlikang Egyptians kasi inalagaan po siya nung prinsesa, yung anak ng unang Pharaoh, inalagaan po siya. At natural, yung mga ugali ng mga nandoon sa palasyo ay maaring nakuha po rin niya. Medyo na siya, malaki na siya nung malaman niya na siya pala ay hindi Egyptian. Siya ay isang Israelite. At nung nakita niya na yung kanyang kababayan, isang Hebrew, ay pinahirapan hanggang sa mapatay ng isang Egyptian, sa galit po niya, napatay po niya yung Egyptian na yun. Sa galit niya, napatay niya yung Egyptian. At pagkatapos, inilibing niya doon sa buhangin. Para siya ay hindi mahuli, ay lumayo siya, nagpunta siya ng Midian. Ngayon, ganyan din po sa Exodus chapter 32 verse 19. Ito yung time na nandoon sa itaas ng bundok, itong si Moses kausap ang Diyos. Ilang araw nang hindi nakikita ng mga Israelites itong si Moses. At iniisip nila baka ano na ba nangyari kay Moses. So, gumawa ngayon ng golden calf itong mga Israelites. At sinabi pa nga ng Diyos sa kanya, tingnan mo yung mga tauhan mo. Kinurap na nila yung kanilang mga sarili. Bumaba ka sa kanila para praise, parang ganun yung sinabi ng Diyos. Kaya nga nung bumaba itong si Moses, sa galit na naman niya, nakita niya yung golden calf. Yung, ano ba yung calf sa Tagalog? Baka ito yung baka na nililok o ginawa ng mga Israelites. At sila'y nag-worship doon sa golden calf na yon. Sa galit niya, habang hawak-hawak niya yung dalawang tablet of stone, na kung saan nakasulat doon yung batas o yung law na mismo ang Diyos ang gumawa, nung makita niya yung kanyang mga kababayan, inagis po niya yung tablets ng stone na to at nabasag po, nasira yung tablet na yun. So, dahil sa kanyang matinding galit, tandaan po niya. At doon naman sa Numbers 20, verses 10 to 12, punong-puno na naman ang galit itong si Moses. Kasi yung mga tao doon, mga reklamador nga naman kasi, puno na ang utak o isip, puso nitong si Moses sa karereklamo. Itong mga Israelites, wala kasing tubig may shortage ng tubig wala silang maiinom Pati na rin mga iba nilang alagang hayop, wala na rin maiinom. Kaya reklamo sila ng reklamo kay Moses. Ito naman, sinabihan naman si Moses ng Diyos na pumunta ka doon sa lugar na yun ay tinuro ng Diyos at meron doon malaking bato.
kausapin mo yung bato na yun, aagos doon ang tubig. Dahil nga walang tigil na karereklamo itong mga Israelites na to at sa galit niya, itinaas niya yung kanyang staff o yung tungkod na hawak at tinataw niya yung bato. Lumabas naman yung tubig at nakain yung mga tao, pero hindi niya sinunod ang sinabi sa kanya ng Diyos. Tinataw niya yung bato dahil siya ay punong-puno na ng galit. So, ayan, nakita natin kung gaano magalit itong si Moses. Ano ba talaga ang dapat nating gawin kapag ganyang galit na nga tayo? Dapat ba tayong uminom? Kasi galit ka eh. Dapat ba tayong mag-drugs? Kasi nag-galit ka ba ang dapat natin gawin? Sa panahon po natin ito, tayo po ay umawit ng awiting papuri, panalangin. So kung ikaw, ano ang mas pipiliin mo doon? Alam naman natin na kapag ikaw ay anak ng Diyos, pipiliin natin yung tayo ay makinig ng mga gospel music, maawit, pwede ka rin magsayaw. Pero kung walang Diyos diyan sa puso mo, baka iba ang iyong piliin at iba ang iyong gawin. Katulad ng nangyari doon kay Cain at saka kay Abel. Ano po bang nangyari sa magkapatid na yun? Kasi ito po si Cain, agriculturist ito eh. Nagtatanim po siya ng mga gulay at kung ano-ano pa, mga prutas. At magaganda naman yung kanyang mga pananim. Samantalang si Abel, ito naman ay nag-aalaga ng hayop. So maganda rin yung kanyang mga alaga. Kaya lamang, nagtanim ng sama ng loob, nagtanim ng galit si Cain kay Abel kasi mas pinaboran ng Diyos yung mga haing handog nitong si Abel. Yung mga burnt offerings ba? At nasisiyahan ang Diyos doon sa offering na ginagawa nito si Abel. At dahil doon sa kanyang selos at galit, so napagplanuhan niyang patayin yung kanyang kapatid. So yan po yung nagiging epekto pagka ganyan tayo ay nagagalit. Hindi natin kayang kontrolin yung ating galit. So, what is true about anger? Number one, there is a proper use of anger. Ito po yung tinatawag nating righteous anger or holy anger. Kung meron palang holy anger. So, ito po kasi ay isang katangian ng Diyos. Nagalit din po siya. Nagalit din po yung ating Diyos. Pero hindi po siya nagalit doon sa nagkasala, kundi nagalit siya doon sa kasalanan. Sa kasalanan po siya nagalit. Hindi po sa sinner, kundi doon sa sin na ginawa ng mga tao. Tingnan po natin. Sa Exodus chapter 32 verses 1 to 10. Tingnan po natin yung context kung bakit nagalit ang ating Panginoon. So sa verse 1 pa lang, when the people saw that Moses was long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." So, hindi nga nila nakikita si Moses. Kaya itong mga Israelites nagpunta kay Aaron. Si Aaron, kapatid po ito ni Moses. Kaya nga sabi nila, hindi nga namin alam kung ano na nangyayari kay Moses, sabi ng paraphrase, yung sinasabi ng mga Israelites. Ano kaya? Wala kaming alam tungkol sa kanya, kung ano na nangyayari. So, verse 2, Aaron answered them,
take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me. Kasi sinabihan nila si Aaron na gawan sila ng Diyos-Diyosan eh. Ito naman si Aaron na kapatid nga ni Moses at isa sa mga naka-witness ng lahat ng mga miracles na ginawa ng Diyos kung sila ay inilabas doon sa Egypt. Naging konsentidor. Sinabi pa na siya, sige, labas niyo lahat, tanggalin niyo lahat ng inyong mga gold earrings. Nasuot-suot ng inyong mga asawa, ng mga anak ninyong lalaki, anak ninyong babae. Dalhin niyo sa akin. Verse 3, so all the people took off their earrings and brought them to Aaron. Chapter 4. Verse 4. He took what they handed him and made it into an idol cast in the shape of a calf, fashioning it with a tool. Then they said, these are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. Nagsiltidor talaga itong si Aaron. So siya pa ang nanguna sa paggawa ng Diyos-Diyosan nila na sa anyong calf o parang baka. Baka na may matulis na sungay. So, verse 5. When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, tomorrow there will be a festival to the Lord. Naku. Nagtayo pa siya ng altar doon sa harapan ng mga calf na yun. Kasi talagang malaking kalapastanganan to sa Diyos. At sinabi niya, bukas magkakaroon tayo ng festival. Pipiesta tayo para sa Lord. Number 6. So the next day, the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. Afterward, they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. So, pagkatapos ng mga burnt offerings nila, ng mga fellowship offerings nila, ayan na. Nagsikain na sila, nagsiinuman pa, nag-awitan pa, nagsayaw-sayaw pa. Revelry nga eh, yung walang patumanggang pagsasaya. And then the Lord said to Moses, go down because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt. Corrupt na. Dumumi na yung kanilang spirituality kasi sumamba na sa Diyos-Diyosan. Verse 8. They have been quick to turn away from what I commanded them and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it and have said, these are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. So, ang sama-sama ng loob ng Diyos. Siya yung makapangyarihang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Siya yung Diyos na inutusan nga itong si Moses upang iligtas sila doon sa slavery, yung kahirapan na nararanasan nila doon sa Egypt. Ngayon, ito ngayon, nalimutan na lahat ng mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos para sa kanila. Ilang araw lang nila hindi nakita si Moses. Gumawa na kagad sila ng mga Diyos-Diyosan at nag-bow down pa at nagandog pa ng mga burnt offerings. Nasaktan talaga ang kalooban ng Diyos. Tapos, ide-declare pa rin na, these are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. Alam naman nila na yung Diyos ang dahilan kung ba't sila nailabas sa Egypt. So, verse 9. Ito na. Yung sinasabi ng Diyos, I have seen these people, the Lord said to Moses, and they are stiff-necked people. Ayan. Nanag pa nga ibig sabihin na stiff-neck. Pala, stubborn, tigas ang ulo.
At ayaw nilang sila ay pinangungunahan. Not to be led. Yun po yung nakuha kong meaning. At number 10, ito na talaga yung totoong naramdaman na ng Diyos talaga. Now, leave me alone. Sabi na kay Moses, now, leave me alone so that my anger may burn against them and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation. Nagpupuyos po yung damdamin ng Diyos. Bakit naman po hindi? Eh siya nga po yung Diyos na makapangyarihan. Hindi po pride yun na. Siya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyang dahilan kung bakit nailabas sila doon sa Egypt na kung saan itong mga taong ito ay inaapi, pinahihirapan. Pagkatapos ganito ang gagawin, ibibigay yung kanilang pagsamba at papuri at awit, pati na yung kanilang dancing nila, ibibigay nila doon sa Diyos-Diyosa na yan. Kaya nga, so that my anger may burn against them. Yung nagpupuyos niyang damdamin. Sabi na nga, that I may destroy them. So nagalit ang Diyos doon sa kasalanang ginawa nila. Mahal niya ang mga Israelites eh. Bayan niya na tinawag niya sa kanyang pangalan. So mahal niya ang mga Israelites. Nagagalit siya doon sa ginawa nitong mga Israelites. So yun po yung tinatawag natin na proper anger. So hindi lang naman, tingnan po natin dito sa Mark 3 verse 5. Ito po ang ating Panginoong Hesus ito nasa synagogue itong si Jesus Christ. At habang siya ay nandun, marami po doon mga pulubi o yung mga tao may mga sakit na nag-aantay na sila ay gumaling. Ito po ay Sabbath day. Sabbath day. At alam naman po natin na sa kautusan, pag sinabi Sabbath day, bawal magtrabaho, bawal kumilos o gumawa ng mga iba't ibang bagay at sila ay ipapapatay. So yun po ang batas tungkol sa paggawa pagka Sabbath day. So tingnan po natin. Verse 5. Jesus looked around at the Pharisees in anger. Ayan. Galit din po si Jesus. And deeply distressed at their stubborn hearts. And said to the man, kasi meron doon isang mama na napilipit o parang disabled yung kanyang kamay. So baluktot marahil, sabi niya, stretch out your hand. So sabi niya doon sa mama, na may diferensya ang kamay. He stretched it out and his hand was completely restored. So habang ginagawa niya yan, nakatingin siya sa mga Pariseyo. Nagagalit yung kanyang puso. Alungkot siya dahil matigas ang ulo nito mga Pariseyo na to at merong ibang intensyon nito mga Pariseyo nito. Tingnan po natin. The scribes and the Pharisees expect Christ to heal the man. Pag sinabi po natin scribes, ito po yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos. At mga Pariseyo, ito po yung, ganun din po yan. Mga teacher of the law. At alam nila, ang puso ni Jesus, hindi nito matitiis ang mga taong nangangailangan ng kagalingan. So nag-e-expect sila talaga na pagagalingin nila pagagalingin ni Jesus itong mama na to. Kaya nga, they hurry from the synagogue to prove their zeal for the sanctifying of the Sabbath day by hatching a plot on it for murdering him. Kaya nag-isip na po sila paano kaya mahuhuli itong Jesus na to? Galit sila kay Jesus kasi lahat po mga ginagawa nilang masama na patago, ine-expose po ito ni Jesus. Kaya yung mga tao, iba ang tingin din sa ilang mga Pariseyo. Sa bagay, hindi naman po lahat ng Pariseyo masama. So meron lang iba.
na naglo-lord it over doon sa mga ibang mga tao. So, talagang sila ay pumunta pa para sa synagogue at makita nila kung ito bang si Jesus na to ay magpapagaling sa Sabbath day. Para na sa gano'n, makaisip sila ng paraan kung paano nila mapapatay si Jesus. Number 3, they have no eye for the miracle because they expect that he is going to break the Sabbath. Eh wala naman silang pakialam itong mga Pariseo na to. Hindi naman yung milagro ng pagpapagaling ang hinahanap o inoobserbahan nitong mga Pariseo na to. Inaabangan nila kung i-break ni Jesus yung Sabbath. So they only think that there is a trap laid and perhaps they have laid it into which Christ is sure to go. Malay natin o talaga namang may inilagay doon na trap itong mga Pariseo na to. Eh, alam naman natin na maawain nga, mahabagin itong si Jesus at pag may nakita siyang may sakit, mali natin isa doon sa mga may sakit doon ay talagang pinapunta para matrap si Jesus. So number 5, Jesus did not lose his temper. He didn't yell in fit of rage, but he was angry. He was angry at the sin of the Pharisees. Alam naman kasi ng Panginoon natin kung anong iniisip itong mga Pariseo na to. Nung time na yon, alam niya yun, pero hindi niya sinigawan. Hindi siya nagwala si Jesus. Hindi siya nagwala ron. Basta nagagalit siya sa mga kasalanan, sa mga plot o sa plano nitong mga Pariseo na to. Pero hindi siya galit dun sa tao. Galit siya dun sa kasalanan. So, isang paraan po yun na tinatawag po natin na proper use of anger. Eh paano naman po yung anger nitong si Cain at saka nitong si Moses? Number 2, there is the improper use of anger. Ito po yung tinatawag nating sinful anger o yung rage na tinatawag natin. So sa Exodus chapter 31 verse 19, when Moses approached the camp, ito na po yung pababa na po siya, and saw the calf and the dancing, his anger burned. Pupuyos yung kanyang damdamin. Nagagalit siya sa mga Israelites. Bakit hindi naman siya magagalit? Naalala, nag-ano po kasi nag-throwback lahat ng mga ginawa niya. Yung time na siya ay pinapunta ng Diyos doon sa Pharaoh upang kausapin ito at palayain itong mga Israelites. Eh, utal-utal na nga po siya, di ba? Siya ay humihingi na nga ng tulong doon sa Diyos, Lord. Hindi ko kaya kasi utal-utal nga ako eh. Eh, pero dahil siya ang pinili ng Panginoon at nakikita niya na kaya naman ni Moses, tinulungan niya itong si Moses. So lahat ng hirap ay dinanas nitong si Moses. Mapalaya lang itong mga Israelites na to mula dyan sa Egypt. Diba? Kung natatandaan ninyo yung Red Sea, nahati pa nga. Anong klaseng miracle yun? Na nahati ang dagat upang makatakas lamang itong mga Israelites na to. At nung sila ay nandoon na sa ilang, wala silang dalang pagkain. Pero binibigyan sila ng pagkain ng Diyos. Pinapakain sila araw-araw. Bumabagsak yung bread, yung mana. Nung nagreklamo sila na wala silang karne, dahil gusto nila kumain ng meat, hindi po ba nagpadala ng libu-libong mga ibon itong Panginoon upang meron silang makain na karne? Hindi pa ba yung sapat upang makita nila lahat ng miracles, lahat ng ginagawa ng Panginoon? At itong si Moses na pinapanguna sila na wala na nga itong ginawa itong mga tao to kundi magreklamo, pupuno na rin ang kanyang isip. Balit, siya ay sumusunod pa rin sa Diyos. Dahil siya ay nagmamahal sa Diyos.
Wala siyang ibang nais kundi sundin ang kalooban ng Diyos. Kahit na siya inahirapan, alam naman niya na siya ay hindi iiwan, hindi siya pababayaan ng Diyos. At yun naman ay napatunayan niya. Konting-konti na lang ang panahon, malapit na sila doon sa promised land. Tapos nung bumaba siya doon mula sa bundok ng Sinai, nakita niya yung kanyang mga kababayan. Hindi lamang siya nakita ng ilang araw, gumawa na ng sarili nilang Diyos-Diyosan, nagsasayawan pa, nag-burn pa sila ng kanilang mga offerings. Katapos, lahat ng ginawa niya, eto pa ang napala niya magmula sa mga Israelites. Kaya sa galit niya, naihagis niya yung unang-unang tablets na ginawa ng Diyos. Kasulat doon lahat ng kanyang mga kautusan. Nadurog po yung tablets na yun. So, paano na ngayon? So, yun ang isang uri ng tinatawag natin na yung anger na improper yung kanyang anger. Yung pag-express niya ng kanyang anger. So, ayan, no, enraged Moses takes the 2 stone tablets that contain the law of God and he throws them down, and the result is that they shatter. Yung tablets na yun, Diyos na ang gumawa nun eh. Diyos na makapangyarihan sa lahat eh. Hindi ba? Kahit nga tayo pagka merong binigay sa atin, halimbawa yung boss natin sa trabaho, hindi ba? Pinakaingat-ingatan natin ito, itinatago natin ito, ayaw natin na ito may sira, ayaw natin na ito ay mawala. Yung mismong gawa mismo ng Diyos, yung batas niya na sinulat niya doon sa 2 tablets, ibinato lamang ni Moses dahil sa kanyang galit, doon sa kanyang mga kababayan, kasamahan, mga kapwa niya Israelites. Ganun po ba? Kayo po ba naranasan niyo ng magalit? Galit na galit? Kung anong mahawakan ninyo, ibinabato ninyo? Ingatan po natin yung ating mga puso. Nakikita tayo ng Diyos pagka ganyan. Kalmado lang, kalmado. So what is true about anger? Number 3. There are consequences to anger. So may kahihinatnan po. May resulta po. Yung ating expression ng anger. Uncontrolled anger. So, sa number 1, maaring mawala yung respeto sa atin ng ating mga mahal sa buhay. Kaya nga po, ang habilin sa atin ng Colossians, chapter 3, verse 21, Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Huwag daw galitin, mga ama, huwag niyo pong galitin ang inyong mga anak. Ang magalit pag nagalit ito, yung inyong mga anak dahil sa hindi maganda yung pagtrato ninyo, ma-discourage sila. Mawala yung kanilang pagmamahal sa iyo at paggalang sa inyo. Kaya po tayong mga magulang, hindi porke anak natin yung sasabihin natin, anak lang kita, kaya kong gawin sa iyo kung ano ang gusto kong gawin. Mali po yung gano'n ha, huwag po gano'n. Pasalamat po tayo sa Diyos, tayo binigyan, pinahiram ng mga anak. Kaya tungkulin po natin na sila ay mahalin din, igalang, at palaking sila ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ito ang warning, do not embitter your children. So wag po natin silang hayaan na lumaking galit o nagagalit. Amen po ba? Sapagkat kasi nakikita tayo ng ating mga anak. At kung anong nakita nila sa matanda, yun din na kanilang gagawin. Amen po ba? So, alin ba ang gusto ninyong gawin ng ating mga anak? Yung sila ay maging magagalitin din? O sila ay lumaking magalang? So, mamili po tayo doon kung ano po ang nais nating matutunan ng ating mga anak mula sa atin. So, kapag ganyan na ating ginagawa sa ating mga anak, lagi po natin pinagagalitan, gumawa na nga ng mabuti, nagagalit ka pa rin, sinunod ka na nga, nagagalit ka pa rin. Ano bang nangyayari sa iyo pagka ganyan? Pati tuloy ang asawa mo, magagalit tuloy sa iyo. Ganyan ka ng ganyan, pati paggalang sa inyo, pagmamahal ng asawa mo, baka mawala rin sa iyo. Ganun po ba? Kung ikaw naman nasa trabaho, wala ka nang ginawa doon, pagkadating mo pa lang sa inyong opisina,
bagsak dito, bagsak doon na. Lahat ng mahawakan mo, binabagsak mo. Maaaring mawalan ka pa ng mga kaibigan, pati na rin yung trabaho mo, baka mawala ka. So kung gano'n, sa ating relasyon, sa ating buhay, matuto tayong magmahal. Matuto tayong magrespeto para hindi po mawala yung kanilang respeto sa atin. So, do not embitter your children, no? Mga tatay, mga nanay. Po natin silang palakihin na merong galit. Maging role model tayo sa ating mga anak. Makita sa atin ang paano tayo magmahal ng ating kapwa. Mahalin sila, mahalin ang ating asawa. At sa ating trabaho, mahalin natin ang ating trabaho, mahalin natin ang ating mga kasamahan. Ano po ba? So, pangalawa, na consequence ng anger. Ayan, no, there is a cost to anger. Costly daw. Masyadong mahal ang anger. Paano kaya ito? Tingnan po natin. Sa Numbers chapter 20 verse 12. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Tungkol po dun sa nagalit ang Diyos kay Moses. Sabi po ng verse 12, But the Lord said to Moses and Aaron, Because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I give. Ay, ang sakit po nun. Number one na pangarap nitong si Moses, madala niya, mapangunahan niya ang mga Israelites sa promised land. At dahil doon sa ginawa ni Moses, imbis na kausapin yung bato para lumabas doon yung malamig at matamis na tubig, hinataw niya yung bato. Hinataw niya. Galit kasi siya. May lumabas naman na tubig. Kaya lang, siyempre, iba pa rin yung tubig na malamig, tubig na manamis-namis. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi na mapait yung tubig na nanggaling doon sa bato. Ito, isa pa pong kwento, Kwento na po ito, kwentong barbero. Merong isang store manager na masyado siyang mahigpit. Masyadong bossy. Minsan naglalakad po siya sa paligid ng kanyang lugar ng pinagtatrabahuhan. Napapunta siya doon sa packing room. Isipin na lang natin kunyari Shopee o kaya Lazada. Napapunta siya doon sa isang packaging room or packing room. May nakita siya doon kabataan. A young man na nagpapahinga sa isang shipping crate. Doon siya nakahiga, parang nagpapaduyan-duyan siya doon sa shipping crate. Whistling and relaxing. Pumipitok-pitok pa at pa-relax-relax lang. So, nakahiga siya doon. Pagkatapos, sa galit nitong store manager na yan, lumapit siya doon sa young man. At tinanong niya kung magkano ang ibinabayad sa kanya. Sabi naman ng young man, $120 a week. So, sabi niya, $120 a week. Nung marinig niya yun, yung store manager, kinuha niya yung kanyang wallet at hinugot mula doon sa kanyang wallet yung mga bills. Yung $120. At pagkatapos, ibinato niya ito doon sa mukha nung young man. Binato niya. Tapos sabi niya, eto na, ang isang linggo mong bayad. Get out of here! Sabi niya ganyan. Pinalayas na yung kabataan. Pagkatapos ng mga siyempre, kinuha nung young man yung pera. Binato na nga sa kanya . Sabi niya, sinagawa niya, get out of here! So, yung manager, hinanap niya ngayon yung department head
yung department head ng packaging room na yun. Tapos nagagalit pa. Sino ba ang nag-hire dyan sa young man na yan? Ganyan, doon sa department head. Ay, hindi po namin siya hinahire. Narito lamang siya para may kunin na package. Hindi po siya taga dito. Kukuha lamang po siya ng package. So, ibig sabihin, naisahan siya. Sa galit niya, hindi na muna siya nagtanong-tanong, taga dito ka ba? Nagtatrabaho ka ba rito? Eh, hindi naman pala nagtatrabaho doon. Mangunguha lamang ng mga package. So, ayun. Nakapaglabas tuloy siya ng $120. So, medyo mahal. So, kaya nga sinasabi dyan na mahal or costly ang paggawa ng yung galit, mahal, costly. So, number 4, what is true about anger? Number 4, 6 deadly steps of anger. Naku, ano kaya po yan? Galing po yan sa Ephesians chapter 4, verse 31. Yan po yung, sabi, ito po isa doon sa ating mga opening verses. Sabi po rito, get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with every form of malice. So magmula po dito sa verse na tukurin po natin yung 6. So una, sabi po rito, getting rid of bitterness. Bitterness, bitter, mapait. So yung pakiramdam na o yung kaisipan na mapait. Galit ka eh. So mapait, nakaranasan mo yun. So bitterness results when we refuse to forgive. So, meron ka bitterness sa puso mo kung ayaw mo magpatawad. When you fail to forgive, what happens is a root of bitterness springs up in our life. And that root will grow and take hold of your life. Lagyan po natin ng istorya. Itong 6 na steps na to, bitterness. So, merong magkaibigan. Simula pa lang magkaibigan na. Pagkabata pa lang magkaibigan, dalawa itong babae. Very close silang magkaibigan. Eh kaso, yung isa doon, meron ng boyfriend. Eh yung boyfriend na yung crush naman ng isa. So, ganun po yun. So, dahil doon, kahit na sila magkaibigang matalik, hindi pa rin naman nila pinapakita yung kanilang totoong ugali. At dahil gustong-gusto nung isa, yung boyfriend nung isa, sinulot. Nagpasulot naman yung boyfriend, nakuha yung atensyon ng lalaki doon sa isa. Pangalanan nga natin ng Ana and Rosa. Yung magkaibigan si Ana at saka si Rosa. At yung lalaki si Pedro. So, nakuha ni Rosa, si Pedro, magmula kay Ana. So kung ganon, nagkagalit ngayon yung dalawa. At syempre, itong si Ana, ayaw niyang magpatawad, ayaw niyang patawarin itong si Rosa. So ayan, ayaw niyang patawarin. Kasi naiipon yung sama ng loob niya kay Rosa. So tingnan po natin yung sinasabi ng pangalawa, getting rid of rage. Yung rage pala sa Greek word, ang ibig sabihin nun, hot, mainit, kumukulo. Yeah. What happens is a slow burn results. What happens is, when you get bitter, you begin to boil inside. So itong si Ana at saka si Rosa, dahil nga nagkagalit, dahil nga itong si Pedro ay nakuha ng isa, nagpupuyos ang damdamin nitong si Ana against kay Rosa. Para bang merong apoy. Merong apoy na siyang dahilan kung bakit para siyang nagbabaga sa galit. Di ba ayaw niya magpatawad? So ngayon, kumukulo yung kanyang galit. So makikita niya itong si Rosa, kumukulo ang kanyang dugo pag nakikita niya. So number 3, sabi, getting rid of anger. So the Greek word refers to that which is on the inside, now spills over on the outside. Yeah. You see, bitterness is like a pan of boiling water
First, the water is hot, then it begins to boil, and eventually it boils over. So, dahil nga nagpupuyos na ang damdamin nitong si Ana sa galit kay Rosa, kumukulo na ang kanyang dugo. Yung makikita niya, itong si Rosa. So, nag-spill out na, spill over na yung kanyang galit. So, sa ting makikita niya itong si Rosa, tinitingnan niya itong halos nanlilisik na ang kanyang mata sa galit. So, anger na yun, ha? Galit. O, tingnan natin yung number 4. Getting rid of brawling. O, ayan, ano kaya ibig sabihin nito? This is when the tongue gets loose. The Greek word means to become vocal. You enter into a vocal contest. You get into a war of words. O, ayan na. Hindi na lang magkasya itong si Ana sa pagtingin-tingin ng nandilisik ang mata kung makikita niya si Rosa. Ayan na, nakakawala na yung galit sa kanyang dila. Ayan na. So, nasigawan na niya kung ano-ano na mga pinagsasabi niya na masakit. Nagkaroon na sila ng word war. Ayan, dahil sa galit. Brawling ang tawag pala sa ganun. Kapag ka mayroon ng words, may mga name calling na. Kung ano-ano na yung mga nasasabi mong masama. Number 5. Getting rid of slander or evil speaking. So, sa Greek word, ang ibig pala sabihin ng slander ay speech that injures. Masakit na, mga masakit na salita. It is no longer just an argument. Now, it's name calling. You will say things that you wish you had never said. Ay, hindi ba magkaibigan sila mula pagkabata? So, yung sikreto nila sa isa't isa, alam nila yun. Eh dahil nga nagkagalit sila, nagkasiras ng pagiging magkaibigan nila, dahil lamang sa isang lalaki na pareho nilang ginusto, ayan na, lumabas na yung mga sikreto nila. Ibinulgar na nila lahat ng kanilang mga secret. Nung sila ay nag-away-away na, nung lumabas na kasi nga, gusto niyang saktan yung kalooban ng isa. Gusto nila saktan yung kalooban ng bawat isa. Speech that endures. Yeah, endures. So number 6, getting rid of malice. So the Greek word means to endure. Yan, manakit. This is where you decide to hurt someone. Maybe you will kick them or shove them. So dahil nga, kayo ay nagsigawan na, inilabas nyo na lahat ng inyong mga secret sa buhay, hindi na nagkulang sa mga word war na lang. Ayan na, gusto mo nang saktan ang bawat isa. Nagsabunutan na yung dalawa. Nagsabunutan na. Nagsakitan na sila, nagsuntukan na, nagsabunutan na, nagsampalan pa. Ayan. Yan ang epekto ng anger. Kaya pinaalis sa atin yan ng Panginoon yung galit na yan. Diba? Getting rid of your anger. So, ayan po, yung 6 na steps nitong anger na to. Meron bang paraan? Is there a way to get rid of anger? Kaya ba natin itong lusutan o makaalis tayo sa ganitong uri ng damdamin? Number 1, you need to recognize that you have a problem with being angry. Sa amin po kasi nung ako'y nagtuturo pa ng science, unang-una po namin tinuturo yung scientific way of solving a problem. O, ang sabi po doon, know your problem. Ano ba ang problema? Ikaw ay may problema sa pagiging magagalitin. So, in order to put your problem away, you need to face the problem. I-admit mo na ikaw ay may galit, na ikaw ay madaling magalit. O edi na harap mo na yun, alam mo na ikaw ay magagalitin. Pangalawa, you need to repent of it. Ayan. Humingi na tayo ng tawad. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Itaas natin ito sa panalangin. Sapagkat ang Diyos lamang naman ang makatutulong sa atin. Wag po tayong pupunta doon sa mga kaibigan natin.
na magagalitin din. Dahil hindi ka matutulungan nun ng mga kaibigan yun at tayo ay inutusan ng Diyos na lumayo sa ganung klaseng mga kaibigan. So, pagka alam mo ikaw ay magagalitin, may problema ka sa anger management, ihingi mo na ito ng tawad sa Diyos. Humingi ka na ng kalakasan mula sa Diyos. Are you willing to get rid of your anger? Kaya mo ba at payag ka ba na maalis itong anger sa puso mo? So, kung ikaw naman pala ay willing na maalis na sa iyong puso, sa iyong isip, na ikaw ay merong galit sa kapwa mo, ang susunod, you need to forgive completely. Dahil po sa pagpapatawad, magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso. Kasi nga po, sabi kapag ka ikaw may galit sa kapwa mo o kahit kanino, yung puso mo para yung container At yung galit na yon, yun yung asido. Yung asido ngayon, dapat may container. At yung container yung puso mo. At alam naman natin na ang asido, corrosive yun. Kayang-kaya nung manira o sumira. Kaya matuto tayo na maging mapagpatawad. At pag sinabing patawarin natin, sabi nga, forgive completely. Kalimutan na po natin ang lahat ng sanhi kung bakit tayo ay nagkaroon ng galit sa ating kapwa. Hihingi po natin ito ng grasya sa ating Panginoon. Para po kasi itong yung tinik. Alam niyo po yung tinik. Pag yun ay bumaon sa puso mo, ay hindi mo po ito makakalimutan araw at gabi. Lagi mong naaalaala yung kasalanan ginawa sa iyo ng iyong kapwa. At ikaw din ang nasasaktan. Kasi ikaw yung para kang preso na ikulong ka doon sa sarili mong galit. Ganun po ba? Kaya nga po, ang sabi po dito, sa Ephesians chapter 4, verse 32, sabi po dito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. God has forgiven you. So, you need to forgive others. Ayun po. Kung yung ating Diyos ay mapagpatawad, Diyos po yun. Pastora Flor, hindi naman ako Diyos. Naku, wag po kayo nagmamalaki ng ganyan. Kung nga, Diyos na nga po siya na may lalang ng langit at lupa. At lahat ng mga mabubuting bagay ay tinanggap na natin sa Kanya. Pati na po yung pagtuturo ko sa atin ay tinatanggap natin. Wag po tayong maging proud. Matuto po tayong magpakumbaba. Wala pong masama, wala pong mawawala kung tayo ay magpapatawad sa ating kapwa. Hindi po ba itinuro na sa atin nung panalangin, yung Our Father, di ba? May portion po doon sa bandang huli doon, di po ba? And we forgive those who have sinned against us, di po ba? May part po doon. Ako po kasi nung meron akong taong na nakagalit, hindi po ako makapag-pray nun nung prayer na yung Our Father, hindi ko po kaya kasi hindi ko po mabanggit-banggit yun na pinorgive ko na yung taong nagkasala sa akin. Pero sa biyaya ng Diyos, sa biyaya po yun, may nag-share po sa akin ng Word of God. At natuto po akong magpatawad. So, ganun po yun So, yung mga ibang mga nagkakasala sa atin, madali na po natin mapatawad. Kasi naranasan na po natin ang magpatawad. Tapos nakakarinig pa tayo ng salita ng Diyos tungkol sa pagpapatawad. Ano po ba naman yung maging compassionate tayo to one another? So, mahalin natin yung ating kapwa.
So pagka may nangangailangan ng ating tulong, tulungan po natin. Patawarin natin ang bawat isa. Huwag tayong magmalaki. Huwag natin taasan pa yung Diyos. Si Lucifer nga kaya naging Satanas yun Kasi gusto niyang taasan pa yung Diyos na siyang may lalang sa kanya. Gusto po ba nating mangyari yun sa atin? Yung Diyos na mapagpatawad, yung Diyos na ibinigay na niya sa atin ng lahat, pati na ang kanyang buhay. Pagkatapos ito, nagmamalaki tayo, wala naman tayong naiambag dito sa mundong ibabaw na ito. Eman po ba? So matuto tayo magpatawad sa bawat isa. Paano tayo pinatawad ng Diyos? Ganun din na matuto tayong magpatawad. Kaya nga po ang sinasabi ng Luke 23 o verse 24, ito po yung time na ipinako si Kristo Jesus doon sa krus. Naghihirap po siya. Kasi kung sinasabi nga po ng medicine napakahirap ng kalagayan ni Jesus noon. Imagine, nakapako po siya. Tapos yung pati po yung paa niya, hindi po siya makahinga dun kasi nga nakapako siya, yung position niya, hindi po yun madaling pakiramdam, madaling experience. Hirap na hirap po siya dun. Umaagos yung kanyang dugo, nade-dehydrate na po siya. Pati yung kanyang lungs parang nasusuffocate. Hirap na hirap po siya. Pero, nasabi pa rin niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ito po yung time na nakapako siya at lahat ng kahihiyan, lahat ng hirap na naranasan niya, ganun pa rin ang sinasabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi po ba, kaya ba natin yun? Siyempre, hindi natin kayang gawin yun, Pero, meron din namang biyaya at grasya sa atin ng Diyos. Hindi naman tayo nga Diyos. Pero, hindi tayo hahayaan ng Diyos na magpatuloy sa estado ng kasalanan. Ipapadaman niya sa atin yan, mahal niya tayo. Tandaan po natin yan, mahal tayo ng Diyos. Di ba sabi nga ng teaching, nothing can separate us from the love of God? Ito ba naman pride na to na ayaw mong magpatawad dahil nagalit ka ay hindi pa kayang gawin? Ang hirap po nun. Alisin po natin sa ating puso't kaisipan na hindi natin kayang magpatawad. Wala pong buting maidudulot sa atin ang hindi pagpapatawad sa ating kapwa. Kasi kapag ikaw ay natutong magpatawad, maalis mo yung anger sa puso mo, para kang ibon na nakakawala sa hawla. You are free. Sabi nga, di po ba? Kaya mo nang lumipad. Lumipad. Kasi nga, ikaw ay pinalaya na sa ganyang damdamin. Isa lang naman ang nagagalak dun habang ikaw ay nagagalit Si Satanas lang naman ang natutuwa doon kasi ang gusto niyang mangyari, ikaw ay nakawan ng saya, ng ligaya, kapanatagan sa iyong buhay. Gusto niyang patayin ang lahat ng iyong pag-asa sa buhay. Tinanakaw niya yung pagkakataon na ikaw ay maging masaya. So, piliin natin ang maging masaya. Anong sinasabi po ng ating conclusion? Yan. Colossians chapter 3, verses 12 to 13. Put on them as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate heart, kindness, humility, meekness, and patience. Ito po yung mga attributes na gustong ituro sa atin ng ating Diyos. Kung gusto mong matawag kang God's chosen one,
Holy, beloved, ilagay po natin yung pagiging compassionate sa ating kapwa. Hindi yung naglalakad lang tayo may nakabangga lang sa iyo hindi naman sinasadya. Nagalit ka na. Pinagmumura mo na yung taong nakabangga sa iyo. Huwag naman ganun. Iabot po natin yung ating pangunawa. Kaya nga marami ang patayan nagaganap. Di po ba? Minsan nababasa natin sa mga balita na meron nagtumingin sa iyo ng masama pinatay mo na yung tumingin sa iyo. Di po ba? Maging compassionate po tayo. Maging malambot ang ating puso. Maging mabait tayo sa ating kapwa. Maging matulungin tayo sa ating kapwa. Lahat po yan itinuturo sa atin magmula ng tayo ay kumilala sa Panginoon. Wala po siyang ibang itinuturo kundi ang mga ito Paulit-ulit na nga po, tinuturo ito sa atin. At nawa wag itong maalis sa ating puso at kaisipan. Kung gusto po natin na tayo ay tawagin niyang the chosen one, holy and beloved, kailangan mapagkumbaba tayo, mapagpasensya tayo sa kakulangan o sa kahinaan ng ating kapwa. Amen po ba? So sa 13, yan, nasabi naman sa 13, bearing with one another, and if one has a complaint against another, ayan, forgiving each other, ayan naman, inulit na naman po, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So, you also must forgive. So, dapat, we must forgive. Amen po ba? Amen. So, palakpakan po natin ang ating Diyos. Kung kayo po ay na-remind kung ano po ang dapat natin gawin sa oras na nararanasan natin, itong strong emotion na to, yung anger, negative, yung anger natin, alisin na po natin. So tayo po ay manalangin sa ating Diyos na makapangyarihan. Amang Diyos, maraming salamat sa katuruan na rinig namin ngayon na dapat namin iwaksi sa aming puso at isip ang malabis na galit. Dahil walang mabuti itong maidudulot sa aming buhay, sa aming kalusugan, at sa relasyon namin sa inyo at sa aming kapwa. Subalit Ama, kung kami man ay nagalit, dahil sa hindi po namin ito na iwasan, ang utos po ninyo na iwasan namin magkasala at huwag hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kami sa aming kapwa upang hindi mabigyan ng pagkakataon ng dyablo sa aming buhay. Ama, sa aming buhay maraming ulit na kami nagalit na may lakip pang kapanglawan. Salamat po na handa ninyong alisin at kami patawarin. At gayon din po na pinapatawad namin ang lahat ng mga nagkasala o nakasakit sa aming damdamin o kalooban. Sa inyo po namin tinataas ang aming pasasalamat, papuri at pagdulahati. Amen and amen. God bless us all.